Maagang-maaga pa lamang ay nagising na sina Mateo at Andres. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa kabundukan ay marahang pumapasok sa kanilang maliit na kubo sa gilid ng baryo. Ang langit ay bahagyang namumula, hudyat ng pagsikat ng araw. Magkaibigan na sila mula pa pagkabata. Pareho silang lumaki sa hirap, ngunit natutong magtiwala sa isa't isa sa kabila ng lahat ng pagsubok sa buhay. Si Mateo ay tahimik, mapagmasid at bihirang magsalita. Madalas ay iniisip muna niya ang bawat bagay bago kumilos. Samantala, si Andres naman ay masigla, matapang at may likas na kumpiyansa sa sarili. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, naging matibay ang kanilang pagkakaibigan. Sa araw na yon ay may balak silang mangaso sa malalim na bahagi ng kagubatan. "Handa ka na ba?" tanong ni Andres habang inaayos ang kanyang lumang rifle. Tumango si Mateo habang isinusuot ang kanyang bag na may lamang pagkain, lubid at ilang kagamitan sa pangangaso. "Matagal na rin tayong hindi nakakarating sa kabilang bahagi ng gubat," sabi ni Mateo. Sabi ng matatanda, "Maraming usa roon." Ngumiti si Andres. "Kung makakuha tayo ng isa o dalawa, sapat na yun para may maibenta tayo sa palengke." Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Lumakad sila palabas ng baryo habang unti-unting sumisikat ang araw sa likod ng mga bundok. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, mas lalong nagiging makapal ang mga puno sa kagubatan. Ang mga dahon ay halos nagtatakip sa sikat ng araw, kaya't ang liwanag sa paligid ay tila laging hapon kahit umaga pa lamang. Maririnig ang huni ng mga ibon at ang mahihinang kaluskos ng mga hayop na nagtatago sa mga damuhan. Sanay na sina Mateo at Andres sa ganitong kapaligiran. Tahimik silang naglalakad habang nagmamasid sa paligid. Ilang oras na ang lumipas, ngunit wala pa silang nakikitang hayop na maaaring mahuli. "Parang tahimik ngayon," bulong ni Andres. "May kakaiba," sagot ni Mateo habang nakatingin sa lupa. Napansin niya ang mga bakas ng paa sa maputik na bahagi ng daan. "Usa," sabi niya. Agad na nagningning ang mga mata ni Andres. Sinundan nila ang bakas ng paa habang dahan-dahang gumagalaw upang hindi makalikha ng ingay. Ngunit habang mas lumalayo sila, napansin nilang hindi na pamilyar ang lugar na kanilang kinaroroonan. Ang mga puno ay mas matatanda, mas malalaki, at tila mas madilim ang paligid. "Hindi pa ako nakakarating dito," sabi ni Andres. "Ako rin," sagot ni Mateo. Bigla nilang napansin na nawawala na ang bakas ng paa ng usa. Huminto sila. Tahimik ang buong paligid. Maging ang mga ibon ay tila biglang tumigil sa pag-awit. Isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan ng mga puno. "May nararamdaman akong kakaiba," mahinang sabi ni Mateo. Bago pa makasagot si Andres ay may napansin siyang kakaiba sa di kalayuan. "Mateo, tingnan mo iyon." Sa pagitan ng makakapal na puno ay may bahagyang nakikitang istruktura. Sa una ay inakala nilang isa lamang itong malaking bato. Ngunit habang papalapit sila ay unti-unting nahahayag ang anyo nito. Ito ay isang napakalaking gusali, isang mansyon. Tumigil sa paglalakad si Andres. "Hindi maaari," sabi niya. Ang mansyon ay nakatayo sa gitna ng kagubatan, napapalibutan ng matataas na puno at makapal na damuhan. Ang mga pader nito ay gawa sa lumang bato na bahagyang natatakpan ng lumot. Ang mga bintana ay matataas at tila matagal nang hindi nabubuksan. Ang pintuan sa harapan ay napakalaki, yari sa makapal na kahoy na tila ilang dekada nang nakatayo roon. "Paano nagkaroon ng ganito sa gitna ng gubat?" tanong ni Andres. Hindi agad nakasagot si Mateo. Tahimik niyang pinagmasdan ang gusali. May kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Para bang may lihim na nakatago sa lugar na yon.
Baka lumang bahay ng mayamang pamilya, sabi ni Andres. Pero bakit walang nakakaalam tungkol dito? Sagot ni Mateo. Ang baryo nila ay hindi naman kalayuan sa kagubatan. Kung may ganoong kalaking mansyon sa loob nito, siguradong may mga kwento na silang narinig tungkol dito. Ngunit wala. Walang kahit anong balita. Walang kahit anong alamat. Wala. Lumapit tayo, sabi ni Andres. Bahagyang nag-alinlangan si Mateo. Ngunit nanaig ang kanilang kuryosidad. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa mansyon. Habang papalapit sila, ay mas lalo nilang napapansin ang kalumaan ng gusali. Ang mga bintana ay may bitak. Ang ilan sa mga kahoy ay tila nabubulok na. Ngunit sa kabila ng lahat, matibay pa rin itong nakatayo. Huminto sila sa harap ng malaking pintuan. Tahimik. Walang kahit anong ingay mula sa loob. Siguro matagal nang walang nakatira dito, sabi ni Andres. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa hawakan ng pinto. Mabigat ito. Tila matagal nang hindi nagagalaw. Sigurado ka ba? Tanong ni Mateo. Ngumiti si Andres. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sa una ay tila ayaw itong gumalaw. Ngunit matapos ang ilang sandali ay unti-unti itong bumukas. Isang mahabang tunog ng pag-ungol ng lumang kahoy ang narinig nila. Unti-unting bumungad sa kanila ang madilim na loob ng mansyon. Ang liwanag mula sa labas ay bahagyang tumama sa sahig na puno ng alikabok. Makikita ang malawak na bulwagan sa loob. May malaking hagdanan sa gitna na paakyat sa ikalawang palapag. Ang mga dingding ay may mga lumang larawan na halos hindi na makita ang mukha ng mga tao dahil sa kapal ng alikabok. Tahimik na tahimik ang loob. Parang walang tao, bulong ni Andres. Ngunit bago pa sila makapasok ng tuluyan, ay may narinig silang tunog mula sa loob ng mansyon. Isang mahinang kaluskos. Nagkatinginan ng dalawang magkaibigan. Nawala ang kanilang nangiti. May kung anong gumalaw sa loob. At hindi nila alam kung ano iyon. Nanatiling nakatayo sina Mateo at Andres sa may pintuan ng mansyon. Pareho nilang narinig ang mahinang kaluskos mula sa loob. Hindi nila matiyak kung guni-guni lamang yon o may tunay ngang gumalaw sa madilim na bulwagan. Huminga ng malalim si Andres. Siguro daga lang, sabi niya upang mapawi ang kaba. Hindi sumagot si Mateo. Nakatingin lamang siya sa loob ng mansyon, tila may kung anong binabasa sa katahimikan ng lugar. Ang liwanag mula sa labas ay bahagyang sumasayad sa sahig na puno ng alikabok. Halatang matagal nang walang nakapasok doon. Sa wakas ay gumawa ng hakbang si Andres papasok. Dahan-dahan siyang sumunod si Mateo. Pagpasok pa lamang nila ay agad nilang napansin ang malawak na espasyo ng bulwagan. Ang kisame ay napakataas at may nakasabit na malaking chandelier na matagal nang hindi nalilinis. Ang mga kristal nito ay natatakpan ng alikabok, ngunit makikita pa rin ang dating karangyaan. Sa kaliwa ay may mahabang pasilyo. Sa kanan naman ay isang malaking sala na may mga lumang upuan at mesa na tila iniwan na lamang ng panahon. Sa gitna ng bulwagan ay ang engranding hagdanan na paakyat sa ikalawang palapag. Napakalaki ng lugar na ito, sabi ni Andres habang dahan-dahang umiikot ang paningin sa paligid. Parang bahay ng isang napakayamang tao. Lumapit si Mateo sa isa sa mga pader kung saan nakasabit ang mga lumang larawan. Pinunasan niya ng kaunti ang ibabaw nito upang maalis ang alikabok. Unti-unting lumitaw ang mukha ng isang lalaking nakasuot ng lumang kasuotan na tila mula pa sa ibang panahon. Matigas ang kanyang tingin at may kakaibang dignidad ang kanyang anyo. Siguro siya ang may-ari ng mansion, sabi ni Mateo. Lumapit si Andres upang tingnan ang larawan. Kung ganito kalaki ang bahay niya,
Siguradong makapangyarihan ang taong ito noong panahon niya. Ngunit napansin ni Mateo ang isang kakaibang detalye. Hindi lamang isa ang larawan. Sa tabi ng unang larawan ay may iba pang mga frame. Iba't ibang tao ang makikita. Mga lalaki, babae at ilang bata. Parang isang buong pamilya. Ngunit ang nakapagtataka ay halos pare-pareho ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Malungkot. Tahimik na nagmamasid si Mateo sa mga mata ng mga taong nasa larawan. Para bang may gusto silang sabihin. Mateo? Tawag ni Andres. Napalingon siya. Nasa gitna na ng bulwagan si Andres at nakatingin sa hagdanan. Pakiramdam ko hindi lang tayo ang nakapasok dito sa loob ng maraming taon. Bakit mo nasabi? Itinuro ni Andres ang sahig. May bakas ng mga yapak sa alikabok. Hindi iyon sa kanila. Huminto ang tibok ng dibdib ni Mateo nang makita iyon. Malinaw na malinaw ang marka ng mga paa sa sahig. May ibang taong nakapasok dito kamakailan. O baka hayop, sabi ni Andres. Bagaman halatang hindi rin siya kumbinsido sa sarili niyang sinabi. Sinundan nila ang tingin ang mga bakas. Patungo ito sa hagdanan. Pareho silang napatingin sa itaas. Ang ikalawang palapag ay madilim at tila mas tahimik kaysa sa ibaba. Para bang may nakamasid mula roon. Gusto mo bang umakyat? Tanong ni Andre. Sandaling nag-isip si Mateo. Ang kanilang pakay sa araw na yon ay mga aso lamang. Hindi nila inaasahang may matatagpuan silang ganitong klaseng lugar. Ngunit ang misteryo ng mansyon ay tila humihila sa kanilang kuryosidad. Sandali, sabi ni Mateo. Napansin niya ang isang malaking mesa malapit sa hagdanan. Sa ibabaw nito ay may makapal na aklat na natatakpan ng alikabok. Lumapit siya at dahan-dahang binuksan yon. Isang lumang talaan. Ang mga pahina nito ay kulay dilaw na at ang tinta ay bahagyang kumupas na. Habang binabaligtad niya ang mga pahina ay napansin niyang tila diary iyon. May mga petsa, may mga pangalan at may mga tala tungkol sa mansyon. Parang tala ng may-ari ng bahay, sabi ni Mateo. Lumapit si Andres upang basahin ang ilang bahagi. Ngunit karamihan sa mga pahina ay halos hindi na mabasa dahil sa katandaan ng tinta. Hanggang sa may isang pahina na bahagyang mas malinaw kaysa sa iba. Binasa ni Mateo ang nakasulat doon. At habang binabasa niya ay unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano yon? Tanong ni Andres. Hindi agad nakasagot si Mateo. Pagkatapos ay tahimik niyang binigkas ang isang bahagi ng nakasulat. Kung sino man ang makatagpo ng lugar na ito, mag-ingat. Ang mansyon na ito ay hindi na tulad ng dati. Nanlaki ang mata ni Andres. Ibig mong sabihin, hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa sandaling iyon ay biglang may narinig silang mabagal na hakbang mula sa itaas ng hagdanan. Isaiah, 2, 3. Unti-unting lumalapit ang tunog. Nagkatinginan sina Mateo at Andres. Pareho nilang alam ang ibig sabihin noon. May tao sa itaas at tila papunta ito sa kanila. Napatigil sina Mateo at Andres nang marinig nila ang mababagal na hakbang mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Ang bawat tunog ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. 1, 2, 3. Ang mga yapak ay tila nagmumula sa dulo ng pasilyo sa itaas. Hindi gumagalaw ang dalawang magkaibigan. Pareho silang nakatingin sa hagdanan na parang inaasahan nilang may lilitaw anumang sandali. May tao ba rito? Mahinang tawag ni Andres. Walang sumagot. Ngunit hindi rin tumigil ang mga hakbang. Unti-unti itong lumalapit sa hagdanan. Ramdam ni Mateo ang bigat ng katahimikan. Ang mansyon na kanina ay tila abandonado ay ngayon parang may buhay na. Siguro may ibang taong nakapasok din dito.
Bulong ni Andres. Baka mangangaso rin. Ngunit hindi kumbinsido si Mateo. May kakaiba sa paraan ng mga hakbang na iyon. Mabagal, mabigat, at tila walang pagmamadali. Parang may nagmamasid. Humigpit ang hawak ni Andres sa kanyang rifle. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam ng pangamba. Marami na siyang naranasang panganib sa kagubatan, ngunit iba ang katahimikan ng lugar na yon. Sa wakas ay lumitaw ang isang anino sa itaas ng hagdanan. Hindi pa malinaw ang anyo nito dahil sa dilim ng ikalawang palapag. Ngunit halata na may isang tao roon. Napaatras si Andres ng bahagya. Mateo, may tao nga. Tumigil ang anino sa itaas ng hagdanan. Hindi ito bumaba. Hindi rin ito nagsalita. Nanatili lamang itong nakatayo roon. Tila pinagmamasdan sila. Magandang araw, sigaw ni Andres. Pilit na pinatatag ang boses. Mangangaso lang kami. Hindi namin alam na may nakatira rito. Tahimik ang mansyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay gumalaw muli ang anino. Unti-unti itong lumapit sa hagdanan. Sa bawat hakbang nito, pababa ay unti-unting nahahayag ang itsura nito sa bahagyang liwanag mula sa pinto. Isang matandang lalaki. Mahaba ang kanyang buhok na halos puti na. Nakasuot siya ng lumang Amerikana na tila mula pa sa ibang panahon. Ang kanyang mukha ay maputla ngunit seryoso. Huminto siya sa kalagitnaan ng hagdanan. Hindi na dapat kayo nakapasok dito, sabi ng matanda sa mababang tinig. Nagkatinginan sina Mateo at Andres. Paumanhin po, sabi ni Mateo ng mahinahon. Hindi namin alam na may nagbabantay sa lugar na ito. Matagal silang tinitigan ng matanda. Ang kanyang mga mata ay tila pagod, ngunit matalim pa rin ang tingin. Walang sino mang nakakarating dito nang hindi sinasadya, sabi niya. Ang kagubatan mismo ang pumipili kung sino ang makakatuklas sa mansyon na ito. Hindi agad nakaimik si Andres. Hindi niya alam kung seryoso ba ang matanda o kung may kakaibang paniniwala lamang ito. Lumapit pa ng ilang hakbang pababa ang matanda hanggang sa makarating siya sa huling baitang ng hagdanan. Ngayon ay malinaw na nila siyang nakikita. Matagal na mula nang may pumasok dito, sabi ng matanda. Maraming taon na ang lumipas. Dito po ba kayo nakatira? Tanong ni Mateo. Bahagyang ngumiti ang matanda. Mas tamang sabihin na ako ang tagapagbantay ng lugar na ito. Napakunot ang noo ni Andres. Tagapagbantay? Tumango ang matanda. Ang mansyon na ito ay may kasaysayan na matagal nang nakalimutan ng mga tao sa labas ng kagubatan. Naglakad siya patungo sa gitna ng bulwagan. Sa bawat hakbang niya ay parang mas lalong bumibigat ang atmosfera ng lugar. Maraming taon na ang nakalipas. Patuloy ng matanda. Isang makapangyarihang pamilya ang nanirahan dito. Napatingin si Mateo sa mga larawan sa dingding. Ang pamilya sa mga larawan? Tumango ang matanda. Silang lahat ay bahagi ng kasaysayan ng mansyon na ito. Sandaling tumahimik ang matanda bago muling nagsalita. Ngunit may nangyari sa lugar na ito, isang pangyayaring hindi dapat nangyari. Napansin ni Andres na tila may lungkot sa boses ng matanda. Anong nangyari? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay napatingin siya sa itaas ng hagdanan. Para bang may naaalala siyang hindi niya madaling maibahagi. Minsan, sabi niya sa wakas, ang mga lihim ng lugar na ito ay mas mabuting manatiling nakatago. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Mateo, ay biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Napatingin siya sa isang madilim na pasilyo sa kanan ng bulwagan. Unti-unti siyang naging seryoso. Hindi pa tapos, bulong niya. Hindi pa rin siya tumitigil. Nagkatinginan sina Mateo at Andres. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Mateo. Ngunit hindi na sumagot ang matanda.
Sa halip ay marahan niyang sinabi ang isang babala. Kung nais ninyong manatiling ligtas, huwag kayong aakyat sa ikatlong palapag. Napatigil sina Mateo at Andres. Ikatlong palapag? Sabi ni Andres. Ngunit bago pa sila makapagtanong muli, ay biglang may malakas na kalabog na nanggaling sa itaas ng mansyon. Isang pinto ang tila biglang bumukas o isinara. Nag-echo ang tunog sa buong gusali. Unti-unting napatingin ang matanda sa kisame. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. At sa unang pagkakataon ay sinabi niya ang isang bagay na lalong nagpalala sa kaba ng dalawang magkaibigan. Akala ko natutulog pa siya. Matapos ang malakas na kalabog mula sa itaas ng mansyon, muling bumalot ang mabigat na katahimikan sa buong bulwagan. Ang alikabok sa sahig ay bahagyang gumalaw, tila ginambala ng tunog na nanggaling sa itaas. Hindi gumalaw sina Mateo at Andres. Pareho silang nakatingala sa kisame, sinusubukang tukuyin kung saan nanggaling ang ingay. Samantala, ang matandang lalaki na nagsabing siya ang tagapagbantay ng mansyon ay nanatiling nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang uri ng pangambang tila matagal na niyang dala. Hindi dapat yon nangyari, sabi niya sa mahina ngunit malinaw na boses. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Mateo. Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. Ang ikatlong palapag ng mansyon na ito ay matagal nang isinara. Napakunot ang noo ni Andres. Ikatlong palapag? Pero wala naman kaming nakitang hagdan papunta roon. Tumango ang matanda. Nakatago iyon. Naglakad siya patungo sa isang lumang upuan sa gilid ng bulwagan at dahan-dahang umupo. Halatang may bigat ang kanyang mga iniisip. Ang mansyon na ito ay hindi lamang isang bahay, patuloy niya. Ito ay naging saksi sa isang trahedya na hindi na dapat muling mangyari. Tahimik na nakinig sina Mateo at Andres. Hindi nila inaasahan na ang kanilang simpleng pangangaso ay magdadala sa kanila sa isang lugar na puno ng lihim. Maraming taon na ang nakalipas, sabi ng matanda. Isang pamilya ang nanirahan dito. Sila ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa buong rehiyon. Napatingin muli si Mateo sa mga lumang larawan sa dingding. Ang mga mukha sa mga frame ay tila mas malinaw ngayon na parang may nais silang ipahiwatig. Ang pinuno ng pamilya ay si Don Emilio Vargas, patuloy ng matanda. Siya ang nagpagawa ng mansyon na ito sa gitna ng kagubatan. Bakit dito pa? Tanong ni Andres. Dahil may hinahanap siya, sagot ng matanda. Isang bagay na pinaniniwalaan niyang matatagpuan lamang sa lugar na ito. Hindi agad ipinaliwanag ng matanda kung ano yon. Sa halip ay napatingin siya sa madilim na pasilyo sa kanan ng bulwagan. Sa simula ay maayos ang lahat, sabi niya. Masaya ang pamilya, maraming tao ang pumupunta rito. May mga salo-salo, pagtitipon at mga pagdiriwang. Pero nagbago ang lahat. Naging mas mabigat ang tono ng kanyang boses. Isang gabi ay may nangyari sa ikatlong palapag. Tahimik na nakinig sina Mateo at Andres. Ang liwanag mula sa bukas na pintuan ay bahagyang lumiliwanag sa kanilang mga mukha. Ngunit ang likod ng bulwagan ay nananatiling madilim. May isang silid doon na hindi dapat binuksan, sabi ng matanda. Ngunit may nagbukas. Sinong nagbukas? Tanong ni Mateo. Sandaling tumahimik ang matanda. Pagkatapos ay sinabi niya ang pangalan. Ang anak ni Don Emilio. Napatingin si Andres sa hagdanan. Ano ang nangyari sa kanya? Hindi agad sumagot ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila bumabalik sa nakaraan. Pagkatapos ng gabing iyon, sabi niya sa wakas, nagbago ang mansyon. Isa-isang nawala ang mga tao. Ang ilan ay umalis. Ang iba naman ay hindi na muling nakita. Isang malamig na hangin ang dumaan sa bulwagan.
Ang mga lumang kurtina sa mga bintana ay bahagyang gumalaw. Sa loob lamang ng ilang buwan, patuloy ng matanda, naiwan ang mansyon na ito na halos walang laman. Hanggang sa tuluyan itong iniwan ng pamilya. Pero hindi lahat. Nagkatinginan sina Mateo at Andres. May naiwan? Tanong ni Andres. Tumango ang matanda. At iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Tahimik ang dalawang magkaibigan. May nananatili pa rin sa ikatlong palapag, sabi ng matanda. Isang bagay na hindi dapat magising. Biglang muling may narinig na tunog mula sa itaas. Hindi na ito kalabog. Sa halip ay tila mabagal na paghila ng isang bagay sa sahig. Unti-unting nanlaki ang mata ni Andres. Mateo, narinig mo yon? Tumango si Mateo. Ang tunog ay malinaw na nanggagaling sa itaas. Sa ikatlong palapag, unti-unting tumayo ang matanda mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Aalis na kayo ngayon din, sabi niya. Kailangan ninyong umalis sa mansyon na ito. Ngunit bago pa makasagot sina Mateo at Andres, ay may nangyaring hindi nila inaasahan. Isang mahinang tunog ng pagtapak ang narinig mula sa itaas ng hagdanan. Hindi ito mula sa ikatlong palapag. Ito ay mula sa ikalawang palapag. May ibang gumagalaw. Unti-unting napatingin ang tatlo sa itaas ng hagdanan. At sa dulo ng madilim na pasilyo sa ikalawang palapag, may isang figura na tahimik na nakatayo. Hindi nila alam kung gaano na ito katagal na naroon. At tila matagal na nitong pinagmamasdan ang kanilang pag-uusap. Tahimik na nakatingin sina Mateo, Andres at ang matandang tagapagbantay sa itaas ng hagdanan. Sa dulo ng madilim na pasilyo, sa ikalawang palapag ay may isang figura na nakatayo. Dahil sa kakulangan ng liwanag, hindi nila makita nang malinaw ang mukha nito. Isa lamang itong anino na tila nakapirmi sa dilim. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa kanina. May tao roon, bulong ni Andres. Ang matandang tagapagbantay ay dahan-dahang napaatras ng isang hakbang. Hindi niya inaalis ang tingin sa figura. Hindi dapat siya narito, sabi niya sa mababang boses. Napatingin si Mateo sa kanya. Kilala ninyo po ba yon? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay mas lalo siyang naging seryoso. Hindi kayo dapat na natili dito ng matagal. Biglang gumalaw ang figura sa itaas. Isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Unti-unti itong lumalapit sa hagdanan. Habang lumalapit ang figura sa bahagyang liwanag mula sa ibaba, unti-unting lumilitaw ang anyo nito. Isang babae. Mahaba ang kanyang buhok na nakalaylay sa kanyang mga balikat. Nakasuot siya ng isang lumang damit na tila mula pa sa ibang panahon. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Tumigil siya sa itaas ng hagdanan. Ngayon ay bahagya na nilang nakikita ang kanyang mukha. Maputla ito. At ang kanyang mga mata ay tila walang emosyon. Napahigpit ang hawak ni Andres sa kanyang rifle. Mateo, hindi ko gusto ang pakiramdam na ito. Ngunit bago pa sila makagawa ng anumang galaw, ay nagsalita ang babae. Matagal na panahon na ang lumipas. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw na narinig sa buong bulwagan. Nagkatinginan sina Mateo at Andres. Hindi nila inaasahan na magsasalita ang babae. Dahan-dahang bumaba ng ilang baitang sa hagdanan ang babae. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa kanila. Oo, sabi ng matandang tagapagbantay. Matagal na nga. Napatingin sa kanya ang babae. At sa unang pagkakataon ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ko inaasahan na narito ka pa rin, sabi niya. Ang matanda ay hindi agad sumagot. Tungkulin ko ito, sagot niya sa wakas. Nanatiling tahimik ang babae sandali.
Pagkatapos ay napatingin siya kina Mateo at Andres. Sino sila? Mga mangangaso lamang, sagot ng matanda. Hindi nila alam ang lugar na ito. Tahimik na pinagmasdan ng babae ang dalawang magkaibigan. May kakaibang bigat sa kanyang tingin. Ang kagubatan ay hindi nagdadala ng mga tao rito nang walang dahilan, sabi niya. Hindi alam ni Andres kung ano ang dapat sabihin. Sa halip ay nagtanong siya, "Dito ba kayo nakatira?" Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip ay bahagya siyang ngumiti. Ngunit hindi iyon ngiti ng kasiyahan. "Matagal na akong narito," sabi niya. "Mas matagal pa kaysa sa iniisip ninyo." Napatingin si Mateo sa matandang tagapagbantay. Napansin niyang tila may takot sa kanyang mga mata. "Hindi mo dapat kausapin ang mga bisita," sabi ng matanda sa babae. "Hindi na sila dapat nandito." Ang babae ay muling tumingin sa kanila. "Hindi sila tulad ng iba." Napakunot ang noo ni Mateo. "Anong ibig ninyong sabihin?" Hindi sumagot ang babae. Sa halip ay dahan-dahan siyang bumaba ng isa pang hakbang. Ngunit bago pa siya makalapit, nang tuluyan ay biglang muling may narinig na tunog mula sa itaas ng mansyon. Mas malakas kaysa sa mga nauna. Isang malalim na kalabog. Para bang may mabigat na bagay na nahulog sa sahig ng ikatlong palapag. Napalingon ang babae sa itaas. Nawala ang kakaibang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi pa rin siya natutulog, bulong niya. Ang matandang tagapagbantay ay napapikit sandali. Para bang alam na alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi dapat yon mangyari, sabi niya. Nagkatinginan sina Mateo at Andres. Ano ba talaga ang nasa ikatlong palapag? Tanong ni Andres. Ngunit bago pa sila masagot, ay muling narinig ang isang tunog. Ngayon ay mas malinaw. Mga hakbang, mabibigat na hakbang, at tila pababa na ito. Unti-unting namutla ang mukha ng matandang tagapagbantay. At sa mahina ngunit seryosong tinig ay sinabi niya ang isang bagay na lalong nagpatindi sa tensyon sa loob ng mansyon. Kung pababa na siya, huli na ang lahat. Matapos marinig ang mabibigat na hakbang mula sa ikatlong palapag, tila huminto ang oras sa loob ng mansyon. Ang bawat isa ay nakatayo lamang, nakikinig sa mga tunog na unti-unting lumalakas mula sa itaas. Isa, dalawa, tatlo. Ang mga hakbang ay mabagal, ngunit mabigat, na parang may napakalaking nilalang na naglalakad sa ibabaw ng kisame. Unti-unting napatingin ang babae sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mukha na kanina ay walang emosyon, ay ngayon ay puno ng matinding pag-aalala. Hindi dapat siya nagising, sabi niya sa mahina, ngunit nanginginig na boses. Napalingon si Andres sa matandang tagapagbantay. Ano ba talaga yon? Ngunit hindi agad sumagot ang matanda. Nakatingin lamang siya sa hagdanan, tila hinihintay ang susunod na mangyayari. Maraming taon na ang lumipas, sabi niya sa wakas. Akala ko ay tuluyan na siyang tumahimik. Humigpit ang hawak ni Andres sa kanyang rifle. Kung may kung anong nilalang sa itaas, dapat na tayong umalis dito. Hindi na ganun kadali, sagot ng babae. Napatingin sa kanya si Mateo. Bakit? Dahan-dahang bumaba ang babae ng isa pang baitang sa hagdanan. Kapag ang mansyon na ito ay nagising, sabi niya, hindi agad pinapalabas ang mga taong nasa loob. Naramdaman ni Mateo ang malamig na hangin na dumaan sa bulwagan. Ang mga kurtina sa mga bintana ay bahagyang gumalaw. Sa unang pagkakataon ay napansin niya na ang pintuan ng mansyon, ang pintuang pinasukan nila ay bahagyang nagsara dahil sa hangin. Lumapit si Andres sa pintuan at itinulak ito, ngunit hindi ito agad bumukas. Sandali, sabi niya habang muling sinusubukang itulak ang pinto. Parang naging mas mabigat ito kaysa kanina. Napansin ito ng matandang tagapagbantay. Sinabi ko na sa inyo,
sabi niya. Hindi madaling lumabas kapag nagsimula na ang lahat. Napatingin si Mateo sa kanya. Nagsimula na ang ano? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay napatingin siya sa kisame habang patuloy ang mabibigat na hakbang sa itaas. Ang nangyari noong maraming taon na ang nakalipas, sabi niya, ay nagsisimulang maulit. Tahimik na nakinig ang dalawang magkaibigan. Ang anak ni Don Emilio, patuloy ng matanda, ay nagbukas ng isang silid sa ikatlong palapag na matagal nang nakasara. Sa silid na yon, sabi ng babae mula sa hagdanan, may isang bagay na hindi dapat ginambala. Nagkatinginan sina Mateo at Andres. Ano yon? Tanong ni Mateo. Isang lihim na matagal nang itinago ng pamilya Vargas, sagot ng matanda. Isang bagay na may kakayahang baguhin ang kapalaran ng sino mang makakahawak nito. Parang kayamanan? Tanong ni Andres. Umiling ang babae. Hindi kayamanan. Mas mapanganib pa. Biglang tumigil ang mga hakbang sa itaas. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ang katahimikang yon ay mas nakakatakot kaysa sa mga naunang tunog. Bakit tumigil? Bulong ni Andres. Hindi agad sumagot ang matandang tagapagbantay. Dahan-dahan siyang napalingon sa hagdanan na paakyat sa ikalawang palapag. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na lalong nagpatindi sa kaba ng lahat. Kapag tumigil siya sa paglalakad, sabi ng matanda, ibig sabihin ay nakikinig na siya. Naramdaman ni Mateo ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa ano? Ang babae ay dahan-dahang sumagot. Sa atin. Biglang may narinig silang mahinang tunog mula sa itaas ng hagdanan. Hindi ito hakbang. Hindi rin ito kalabog. Ito ay tila mahinang paghinga. Malalim, mabigat, at tila napakalapit. Unti-unting napatingin ang apat sa itaas ng hagdanan. Ang madilim na pasilyo sa ikalawang palapag ay tila mas lumalim ang anino. At mula sa itaas ng hagdanan, sa pagitan ng dilim ng ikalawang at ikatlong palapag, may isang aninong unti-unting gumalaw. Hindi pa nila nakikita kung ano yon. Ngunit malinaw na malinaw ang isang bagay. May bumababa mula sa ikatlong palapag. Ang mabigat na katahimikan sa loob ng mansyon ay tila unti-unting nagiging mas makapal habang ang anino mula sa itaas ng hagdanan ay gumagalaw pababa. Hindi pa nila nakikita nang malinaw ang anyo nito. Ang liwanag mula sa ibaba ay hindi sapat upang maabot ang madilim na bahagi ng hagdanan na papunta sa ikatlong palapag. Ngunit may isang bagay na malinaw, may bumababa. Unti-unting napaatras si Andres ng isang hakbang. Hindi niya inaalis ang tingin sa hagdanan habang mahigpit na hawak ang kanyang rifle. Mateo, bulong niya, hindi ko gusto ang pakiramdam na ito. Hindi rin gumagalaw si Mateo. Nakatingin lamang siya sa aninong papalapit mula sa itaas. Samantala, ang matandang tagapagbantay ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, tila naghahanda sa kung anumang mangyayari. Hindi dapat siya makarating dito, sabi niya sa mababang tinig. Ang babae na nasa hagdanan ay dahan-dahang umatras pababa hanggang makarating siya sa huling baitang. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa itaas. Matagal na panahon na siyang nakakulong, sabi niya. Hindi na siya dapat lumabas. Unti-unting lumakat ang tunog ng mga hakbang. 1, 2, 3. Sa bawat hakbang ay tila nanginginig ang lumang hagdanan ng mansyon. Naramdaman ni Andres ang malamig na pawis sa kanyang noo. Marami na siyang naranasang panganib sa kagubatan, mga mababangis na hayop, matitinding bagyo, at mga gabi na kailangan niyang mabuhay sa dilim ng kalikasan. Ngunit iba ang pakiramdam na ito. Ang panganib ay hindi mula sa kalikasan. Ito ay mula sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Sa wakas, ay lumitaw ang bahagi ng figura
sa pagitan ng dilim. Una ay ang isang kamay. Mahaba ang mga daliri nito at tila napakaputla. Sumunod ay ang balikat. Pagkatapos ay ang ulo. Unti-unting nahayag ang mukha ng nilalang sa liwanag mula sa ibaba. Napahigpit ang hawak ni Andres sa kanyang rifle. Hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Isang lalaki. Ngunit hindi ito mukhang karaniwang tao. Ang kanyang balat ay napakaputla na tila matagal nang hindi nasisinagan ng araw. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. At ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Para bang matagal na siyang nawalan ng koneksyon sa mundo. Huminto ang lalaki sa gitna ng hagdanan. Tahimik niyang pinagmasdan ng 4 na taong nasa ibaba. Walang emosyon ang kanyang mukha. Walang galit. Walang saya. Isang malamig na kawalan lamang. Hindi mo dapat ginising ang mansyon, sabi niya sa mahinang boses. Napatingin sa kanya ang matandang tagapagbantay. Hindi namin siya ginising, sagot ng matanda. Ang lalaki ay bahagyang ngumiti. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi nakapagbigay ng ginhawa. Sa halip ay lalo itong nagbigay ng kakaibang takot. Kapag may dumadating na bagong tao, sabi ng lalaki, palaging nagigising ang mga lihim ng lugar na ito. Napatingin siya kina Mateo at Andres. Mga bisita, bulong niya. Naramdaman ni Mateo ang kakaibang lamig sa kanyang katawan habang tinititigan siya ng lalaki. Hindi namin alam ang tungkol sa lugar na ito, sabi niya ng mahinahon. Ang lalaki ay bumaba ng isa pang baitang. Ngunit narito na kayo ngayon. Tahimik na nakatingin sa kanya ang babae na kanina pa nasa hagdanan. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya sa lalaki. Bumalik ka sa itaas. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Sa halip ay nagpatuloy siya sa pagbaba ng hagdanan. Isa pang hakbang. Isa pa. Hanggang sa makarating siya sa huling baitang. Ngayon ay nasa parehong palapag na sila. Hindi gumagalaw si Andres. Handa siyang gamitin ang kanyang rifle kung kinakailangan. Ngunit may kakaibang pakiramdam siya na parang hindi magiging epektibo ang anumang armas laban sa taong nasa harap nila. Ang lalaki ay tumingin sa paligid ng bulwagan. Para bang matagal na niyang hindi nakikita ang lugar na yon. Maraming taon na, sabi niya. Pagkatapos ay napatingin siya sa matandang tagapagbantay. Ikaw pa rin ang nagbabantay. Tumango ang matanda. Hanggang ngayon, ang lalaki ay bahagyang ngumiti muli. Hindi mo pa rin napipigilan ang nangyayari. Walang sumagot. Ang katahimikan ay muling bumalot sa bulwagan. Pagkatapos ay biglang sinabi ng lalaki ang isang bagay na lalong nagpalala sa sitwasyon. Pero hindi na mahalaga iyon. Unti-unti siyang lumingon sa hagdanan na papunta sa ikalawang palapag. At dahil dumating na ang mga bisita, sabi niya, panahon na para muling buksan ang silid. Nanlaki ang mata ng matandang tagapagbantay. Huwag mong gagawin iyon. Ngunit ang lalaki ay nagsimula nang umakyat muli sa hagdanan. At bago pa siya tuluyang mawala sa dilim ng ikalawang palapag ay sinabi niya ang mga salitang nagpatigil sa hininga ng lahat. Ang lihim ng mansyon na ito ay hindi dapat manatiling nakatago magpakailanman. Tahimik na pinagmasdan ni na Mateo, Andres ang matandang tagapagbantay at ang misteryosong babae ang lalaking unti-unting umaakyat muli sa hagdanan. Sa bawat hakbang niya ay tila mas lalo pang bumibigat ang hangin sa loob ng mansyon. Hindi siya nagmamadali. Parang alam niyang walang makakapigil sa kanya. Hindi natin siya dapat hayaang makarating sa itaas, sabi ng matandang tagapagbantay sa mahina ngunit seryosong tinig. Napatingin si Andres sa kanya. Kung mapanganib iyon, bakit hindi natin siya pigilan ngayon pa lang?
Ngunit bago pa makasagot ang matanda ay umiling na ang babae. Hindi ganoon kasimple, sabi niya. Napatingin si Mateo sa kanya. Bakit? Dahil ang mansyon na ito ay konektado sa kanya, sagot ng babae. Sa kanya? Tanong ni Andres. Tumango ang matanda. Siya ang anak ni Don Emilio Vargas. Napatigil sina Mateo at Andres. Ang lalaking bumalik mula sa ikatlong palapag ay ang mismong taong binanggit ng matanda kanina, ang anak ng may-ari ng mansyon. Akala ko ba matagal nang nawala ang pamilya dito? Tanong ni Mateo. Marami sa kanila ang umalis, sagot ng matanda. Ngunit hindi siya. Unti-unting napatingin si Mateo sa hagdanan, kung saan nawawala na sa dilimang lalaki. Ano ang nangyari sa kanya? Huminga ng malalim ang matandang tagapagbantay bago sumagot. Siya ang unang nagbukas ng silid sa ikatlong palapag. Tahimik na nakinig si Mateo at Andres. Ang silid na yon, patuloy ng matanda, ay matagal nang ipinagbabawal ng pamilya Vargas. Bakit? Tanong ni Andres. Dahan-dahang sumagot ang babae. Dahil may isang bagay na nakatago roon. Ano yon? Tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot ang dalawa. Para bang kahit ngayon ay mahirap pa rin para sa kanila na sabihin ang katotohanan. Sa wakas ay nagsalita ang matanda. Isang bagay na hindi dapat natatagpuan ng mga tao. Napakpunot ang noo ni Andres. Parang kayamanan ba yon? Hindi, sagot ng babae. Isang kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan? Napatingin ang babae sa kisame ng mansion sa direksyon ng ikatlong palapag. Isang kapangyarihan na kayang baguhin ang buhay ng isang tao, ngunit may kapalit. Naramdaman ni Mateo ang malamig na hangin na muling dumaan sa bulwagan. Ang mansyon ay tila may sariling buhay. Sa itaas ng hagdanan ay muli nilang narinig ang mga hakbang ng lalaki. Ngunit ngayon ay hindi na ito pababa. Paakyat na ito. Paakyat sa ikalawang palapag. Kapag binuksan niya muli ang silid, sabi ng matanda, hindi na natin mapipigilan ang mangyayari. Napatingin si Andres kay Mateo. Hindi ba natin siya dapat sundan? Tahimik na nag-isip si Mateo. Kung totoo ang sinasabi ng matanda at ng babae, ang silid sa ikatlong palapag ay may lihim na maaaring magdulot ng malaking panganib. Kung hahayaan nilang makarating doon, ang lalaki ng walang pumipigil, maaaring mangyari muli ang trahedyang naganap. Maraming taon na ang nakalipas. Kung hindi natin siya pipigilan, sabi ni Mateo sa wakas, baka mas malala ang mangyari. Nagkatinginan ng matanda at ang babae. Tila hindi sila sanay na may ibang taong handang makialam sa nangyayari sa mansyon. Ngunit bago pa sila makapagsalita, ay muling narinig ang isang malakas na tunog mula sa itaas. Isang pintuan ang bumukas. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Namutla ang mukha ng matandang tagapagbantay. Hindi maaari, bulong niya. Napatingin si Andres sa kanya. Ano yon? Ang matanda ay dahan-dahang nagsalita. Ang pintuan ng silid. Tahimik na nakinig ang lahat. Mula sa ikatlong palapag ay may isang kakaibang tunog na unti-unting lumalabas. Hindi ito hakbang. Hindi rin ito kalabog. Ito ay tila mahinang ugong na unti-unting lumalakas. Para bang may isang bagay na matagal nang nakakulong ang ngayon ay nagsisimulang gumalaw. Unti-unting napalingon ang babae sa hagdanan. Binuksan na niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Naramdaman ni Mateo ang kakaibang lamig sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ay tila may isang bagay na mali sa lugar na yon. Isang bagay na hindi na dapat muling mangyari. Biglang napansin ni Andres na ang mga lumang larawan sa dingding ay tila bahagyang gumagalaw. Ang mga frame ay nanginginig.
Ang chandelier sa kisame ay dahan-dahang umuuga. "Mateo," sabi niya. "Ano iyon?" Ngunit bago pa makasagot si Mateo ay may narinig silang isa pang tunog mula sa itaas. Hindi ito mula sa lalaki. Hindi rin ito mula sa silid. Ito ay tila isang mahinang tinig. Isang boses. Mahina ngunit malinaw na bumaba mula sa ikatlong palapag. At sa wakas, may bumalik. Nanlaki ang mata ng matandang tagapagbantay. At sa nanginginig na boses ay sinabi niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni na Mateo at Andres. Iyon ang boses na matagal nang hindi dapat marinig. Ang mahinang tinig na bumaba mula sa ikatlong palapag ay nagdulot ng kakaibang lamig sa buong bulwagan. Para bang ang hangin mismo ay tumigil sa paggalaw nang marinig nila ang mga salitang iyon. At sa wakas, may bumalik. Walang gumalaw sa 4 na taong nakatayo sa ibabang palapag ng mansion. Si Andres ang unang nagsalita. May tao sa loob ng silid? Ngunit walang agad na sumagot. Ang matandang tagapagbantay ay nakatingala sa kisame. Tila kinikilala ang boses na yon na parang isang bagay mula sa malayong nakaraan. Hindi iyon tao, sabi niya sa wakas. Napatingin si Mateo sa kanya. Kung hindi tao, ano iyon? Dahan-dahang umiling ang matanda. Isang presensya. Ang babae na kanina patahimik ay ngayon ay bahagyang lumapit sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa hagdanan. Matagal na siyang nakakulong sa silid na yon, sabi niya. Napakatagal. Unti-unting lumakas ang mahinang ugong mula sa itaas ng mansyon. Ang tunog ay tila nagmumula sa mismong silid sa ikatlong palapag. Ang chandelier sa kisame ay patuloy na bahagyang umuuga. Ang mga lumang larawan sa dingding ay tila nanginginig sa kanilang mga frame. Mateo, sabi ni Andres habang mahigpit na hawak ang kanyang ripple, hindi na ito normal. Tumango si Mateo. Sa kanyang dibdib ay nararamdaman niya ang kakaibang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito simpleng misteryo ng isang lumang mansyon. May mas malalim na nangyayari sa lugar na yon. Mula sa itaas ay muli nilang narinig ang boses. Ngunit ngayon ay mas malinaw na ito. Napakatagal ng aking paghihintay. Unti-unting namutla ang matandang tagapagbantay. Hindi pa ito dapat nangyayari, sabi niya. Napatingin si Mateo sa kanya. Bakit? Dahil ang silid na yon, sagot ng matanda, ay isinara upang walang makalabas. Napakunot ang noo ni Andres. Ibig sabihin, nakakulong yon? Tumango ang babae. Hindi lamang nakakulong. Pinipigilan. Tahimik na bumalot ang bulwagan sa kanilang mga salita. Sa itaas ng hagdanan ay muli nilang narinig ang mga hakbang ng lalaki, ang anak ni Don Emilio. Ngunit ngayon ay tila hindi na siya nag-iisa. May isa pang tunog ng paggalaw sa itaas. Mas mabagal, mas mabigat. Unti-unting napaatras ang matandang tagapagbantay. Hindi siya dapat nakalabas ng silid. Sinong siya? Tanong ni Andres. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, ay may isang malakas na hangin na biglang dumaan sa loob ng mansyon. Ang pintuan sa harapan ay biglang sumara ng malakas. Ang mga kortina ay lumipad sa hangin. Ang chandelier ay umalog ng mas malakas. At mula sa itaas ng hagdanan ay unti-unting lumitaw ang isang figura. Hindi ito ang lalaki. Iba ito. Isang mahabang anino ang lumabas mula sa dilim ng ikatlong palapag. Hindi pa malinaw ang anyo nito. Ngunit may isang bagay na agad nilang napansin. Hindi ito naglalakad. Ito ay tila dumudulas pababa sa dilim. Unti-unting napahigpit ang hawak ni Andres sa kanyang rifle. Mateo, nakikita mo ba yon?
Tumango si Mateo. Ang anino ay unti-unting lumalapit sa hagdanan. Habang papalapit ito, ay tila lumalamig ang buong mansyon. Ang kanilang mga hininga ay halos nakikita sa malamig na hangin. Hindi siya dapat makababa dito, sabi ng babae. Ngunit tila huli na ang lahat. Ang anino ay tuluyan ng lumitaw sa itaas ng hagdanan. Hindi pa rin malinaw ang mukha nito. Ngunit sa dilim ay may dalawang mata na unti-unting nagliwanag. Tahimik itong tumingin sa mga taong nasa ibaba. At sa isang mababang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng mansyon ay nagsalita ito. Ang mansyon na ito ay muling nagising. Namutla ang matandang tagapagbantay. At sa halos pabulong na tinig ay sinabi niya ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Mateo at Andres. Hindi na lamang siya ang nasa silid. Ang dalawang nagliliwanag na mata sa itaas ng hagdanan ay nakatitig sa mga taong nasa ibaba. Ang presensya ng nilalang ay tila nagpapabigat sa hangin sa loob ng mansyon, kahit ang mga lumang dingding ay parang may nararamdamang tensyon. Walang nagsasalita. Si Andres ay nakatutok pa rin ng rifle sa hagdanan, ngunit alam niyang ang hawak niyang sandata ay maaring walang silbi laban sa bagay na nasa harap nila. Mateo, bulong niya, ano ba talaga ang nangyayari sa lugar na ito? Hindi agad sumagot si Mateo. Nakatingin lamang siya sa aninong nakatayo sa itaas ng hagdanan. Ang mga mata nito ay hindi kumikislap. Hindi rin ito kumikilos. Para lamang itong naghihintay. Katabi nila ay nakatayo ang matandang tagapagbantay. Halos hindi na siya gumagalaw, ngunit makikita sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Hindi na dapat siya makalabas ng silid, sabi niya sa mahinang tinig. Napatingin sa kanya si Mateo. Kung ganoon, bakit siya nakalabas ngayon? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay napatingin siya sa hagdanan kung saan umakyat ang anak ni Don Emilio. Dahil may nagbukas ng pinto, ang babae na kanina patahimik ay dahan-dahang lumapit sa gitna ng bulwagan. Ang silid sa ikatlong palapag ay hindi lamang basta silid, sabi niya. Isa itong kulungan. Para kanino? Tanong ni Andres. Sumagot ang matanda. Para sa isang bagay na natuklasan ng pamilya Vargas, maraming taon na ang nakalipas. Tahimik na nakinig sina Mateo at Andres. Si Don Emilio Vargas ay isang taong may malaking ambisyon, patuloy ng matanda. Hindi siya kontento sa kayamanan at kapangyarihan na mayroon siya. May hinahanap siyang mas higit pa. Isang kapangyarihan na kayang baguhin ang kapalaran ng isang tao. Napatingin si Mateo sa itaas ng hagdanan. At nahanap niya iyon dito sa kagubatan? Tumango ang matanda. Sa ilalim ng lupang kinatatayuan ng mansyon na ito, unti-unting bumalik sa kanilang pandinig ang mahinang ugong mula sa itaas. Ang anino ay nananatiling nakatayo sa hagdanan. Para bang nakikinig din ito sa kanilang pag-uusap. May isang sinaunang bagay na natuklasan si Don Emilio, sabi ng babae. Isang bagay na hindi gawa ng tao. Napakunot ang noo ni Andres. Parang anong bagay? Isang sisidlan, sagot ng matanda. Sa loob nito ay may isang presensya. Tahimik na nakinig sina Mateo at Andres. Hindi alam ni Don Emilio kung ano ang tunay nitong kalikasan, patuloy ng matanda. Ngunit naniwala siya na maaari niyang gamitin ang kapangyarihan nito. Ginawa niya ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Napatingin si Mateo sa matanda. Ano ang ginawa niya? Binuksan niya ang sisidlan. Ang mga salita ng matanda ay tila mas lalong nagpalamig sa hangin sa loob ng mansyon. Sa sandaling iyon, sabi ng babae, may isang bagay na nakalabas. Unti-unting napatingin silang lahat sa anino sa itaas ng hagdanan. Ang dalawang nagliliwanag na mata
ay nananatiling nakatingin sa kanila. Hindi nila ito kayang pigilan, sabi ng matanda. Kaya ginawa nila ang tanging bagay na maaari nilang gawin. Kinulong nila ito sa 3 palapag. Tahimik ang bulwagan. Ginawa nilang kulungan ng silid, dagdag ng babae. Isinara nila ito upang hindi na makalabas ang presensya. Napatingin si Andres sa hagdanan. Kung ganoon, iyon ang nakatayo doon. Ang matanda ay dahan-dahang tumango. Bahagi lamang. Napakunot ang noo ni Mateo. Bahagi? Dahil ang presensya na yon ay hindi ganap na nagmula sa mundong ito. Biglang gumalaw ang anino sa itaas ng hagdanan. Isang hakbang pababa. Unti-unting mas luminaw ang hugis nito sa dilim. At habang lumalapit ito, ay mas lalong lumalamig ang hangin sa loob ng mansyon. Matagal na akong naghihintay, sabi ng mababang boses nito. Ang boses ay tila nagmumula sa kung saan-saan sa loob ng mansyon, hindi lamang sa isang lugar. Nanlaki ang mata ng matandang tagapagbantay. Hindi pa ito dapat tuluyang magising. Ngunit tila hindi na yon maiiwasan. Ang nilalang ay bumaba ng isa pang hakbang. At ngayon, sabi nito sa malamig na tinig, ang mansion ay muling magiging bukas. Unti-unting napatingin ito kina Mateo at Andres. Ang mga mata nito ay tila nagliliwanag sa dilim. Dahil dumating na ang mga bagong saksi, naramdaman ni Mateo ang kakaibang lamig sa kanyang dibdib. Parang may isang bagay na matagal nang nakatago ang ngayon ay unti-unting nagigising. At sa sandaling iyon ay sinabi ng matandang tagapagbantay ang isang bagay na lalong nagpalala sa kanilang sitwasyon. Kapag tuluyan siyang nakababa ng hagdanan, sabi niya, hindi na lamang ang mansyon ang magiging kulungan. Tahimik siyang tumingit kina Mateo at Andres, kundi ang buong kagubatan. Nanatiling nakatayo sina Mateo, Andres, ang matandang tagapagbantay, at ang misteryosong babae habang ang anino sa hagdanan ay unti-unting bumababa. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapabigat sa hangin sa loob ng mansyon. Ang dalawang mata nito ay kumikislap sa dilim. Hindi ito nagmamadali. Para bang alam nitong wala nang makakatakas sa mga nangyayari. Hindi na natin ito mapipigilan, bulong ng matandang tagapagbantay. Napatingin si Mateo sa kanya. Sigurado ba kayo? Kapag ang presensya na yon ay tuluyang nakalaya, sagot ng matanda, wala nang makakapigil sa paglawak ng kapangyarihan nito. Humigpit ang hawak ni Andres sa kanyang rifle. Kung ganoon, bakit hindi natin ito harapin ngayon pa lang? Ngunit umiling ang babae. Hindi ganoon kadali. Napatingin si Andres sa kanya. Bakit? Dahan-dahan siyang sumagot. Dahil ang presensya na yon ay hindi lamang isang nilalang. Tahimik silang nakinig. Ito ay isang bahagi ng kapangyarihan na matagal nang nakakulong sa mansyon na ito. Ang anino ay bumaba pa ng ilang baitang. Ngayon ay mas malinaw na ang hugis nito. Hindi ito ganap na tao. Ang katawan nito ay tila nababalot ng madilim na usok na patuloy na gumagalaw. Ang dalawang mata lamang nito ang malinaw na nakikita. Matagal na panahon akong naghihintay, sabi nito. Ang boses nito ay tila nagmumula sa iba't ibang direksyon sa loob ng mansyon, hindi lamang sa kanyang bibig. Ang mga pader na ito ay naging aking kulungan. Napatingin si Mateo sa matandang tagapagbantay. Kung ganoon, paano ninyo ito napanatiling nakakulong noon? Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. May isang bagay sa mansyon na ito na nagsisilbing susi ng kulungan. Napakunot ang noo ni Andres. Anong bagay? Napatingin ang matanda sa mga lumang larawan sa dingding. Ang dugo ng pamilya Vargas. Napatigil sina Mateo at Andres. Ibig sabihin, sabi ni Mateo,
Ang anak ni Don Emilio ang nagbukas ng kulungan? Tumango ang babae. Siya lamang ang may kakayahang magbukas ng silid. Tahimik na napatingin si Mateo sa hagdanan kung saan nagmumula ang anino. Kung ganoon, bakit niya ginawa iyon? Ang matandang tagapagbantay ay sandaling tumahimik dahil naniwala siyang kaya niyang kontrolin ang kapangyarihan. Muling bumaba ng isang hakbang ang anino. Ang mga tao ay palaging nagkakamali, sabi nito sa mababang tinig. Palagi nilang iniisip na kaya nilang kontrolin ang mga bagay na hindi nila nauunawaan. Biglang naramdaman ni Andres ang paglamig ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang alikabok sa sahig ay tila gumagalaw na parang hinihigop ng hangin patungo sa hagdanan. Mateo, sabi niya, parang nagbabago ang mansion. At totoo nga. Ang mga pader ay tila bahagyang nanginginig. Ang chandelier sa kisame ay unti-unting umiindayog. Para bang ang buong gusali ay tumutugon sa presensya ng nilalang. Hindi ito magtatagal, sabi ng babae. Kapag tuluyan siyang nakababa, mawawala na ang hangganan ng kulungan. Napatingin si Mateo sa kanya. May paraan pa ba para pigilan ito? Tahimik na nag-isip ang matandang tagapagbantay. Pagkatapos ay tumingin siya sa hagdanan. Meron pa. Napalingon si Andres. Ano yon? Ang silid sa ikatlong palapag, sagot ng matanda. Kung maibabalik natin ang selyo ng silid, maaaring maikulong muli ang presensya. Napakunot ang noo ni Mateo. Pero kung naroon na ang anak ni Don Emilio. Kung ganoon, sabi ng babae, kailangan natin siyang maunahan. Muling bumaba ng isang hakbang ang anino. Ngayon ay kalahati na ito ng hagdanan. Ang liwanag mula sa ibaba ay bahagyang tumatama sa katawan nitong nababalot ng madilim na usok. At saan kayo pupunta? Tanong ng nilalang. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng amusement. Ang silid ay bukas na. Ang kulungan ay nasira na. Humigpit ang panga ni Andres. Hindi pa tapos ang laban. Ang nilalang ay bahagyang tumawa. Isang malamig na tunog na umalingaw-ngaw sa loob ng mansyon. Ang mga tao, sabi nito, ay laging may pag-asa kahit wala na silang pag-asa. Napatingin si Mateo sa matandang tagapagbantay. Kung may paraan pa, kailangan nating subukan. Tumango ang matanda. Kung ganoon, kailangan nating umakyat sa ikatlong palapag. Napatingin si Andres sa hagdanan. Ang anino ay patuloy na bumababa. Ang pagitan nila ay unti-unting lumiliit. Kung aakyat tayo, sabi ni Andres, dadaan tayo sa kanya. Tahimik na bumalot ang bulwagan sa kanilang mga salita. Ang nilalang ay ngumiti sa dilim. At ngayon, sabi nito, magsisimula na ang tunay na laro. Habang patuloy na bumababa ang nilalang sa hagdanan, nagkatinginan sina Mateo, Andres, ang matandang tagapagbantay at ang misteryosong babae. Alam nilang kaunting oras na lamang ang natitira bago tuluyang makababa ang presensya sa ibabang palapag. Kapag nangyari iyon, maaaring hindi na nila mapigilan ang pagkalat ng kapangyarihan nito sa buong mansion at marahil sa buong kagubatan. Kailangan nating umakyat ngayon din, sabi ng matandang tagapagbantay. Napatingin si Andres sa hagdanan. Ang nilalang ay nasa kalagitnaan na ng pagbaba. Kung aakyat sila sa parehong hagdan, tiyak na magkakasalubong sila. May ibang daan ba papunta sa ikatlong palapag? Tanong ni Mateo. Sandaling nag-isip ang matanda. Pagkatapos ay itinuro niya ang madilim na pasilyo sa kaliwang bahagi ng bulwagan. May lumang hagdanan doon, sabi niya. Iyon ang ginamit ng mga tagapaglingkod ng mansyon noon. Diretso ba yon sa ikatlong palapag? Tanong ni Andres. Tumango ang matanda.
Kung hindi pa ito gumuho sa paglipas ng panahon, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Tahimik silang naglakad patungo sa pasilyo habang ang nilalang sa hagdanan ay patuloy na bumababa. Hindi ito agad gumalaw upang habulin sila. Para bang nanonood lamang ito sa kanilang ginagawa. Ang mahabang pasilyo ay halos walang ilaw. Ang mga lumang pader ay natatakpan ng lumot at alikabok. Ang sahig ay kumakaluskos sa bawat hakbang nila. Sa dulo ng pasilyo ay may isang makitid na hagdanan na paakyat. "Dito yon," sabi ng matanda. Dahan-dahan silang umakyat. Ang hagdan ay lumang-luma na. Ang bawat hakbang ay may kasamang mahina, ngunit nakakatakot na tunog ng kahoy na tila malapit ng mabali. Habang umaakyat sila, ay naririnig pa rin nila ang mahinang ugong mula sa ikatlong palapag. Ang tunog ay tila nagmumula sa isang silid. Isang silid na matagal nang isinara. Sa wakas ay narating nila ang itaas ng hagdan. Isang makitid na koridor ang bumungad sa kanila. Sa dulo nito ay may isang malaking pintuan. Ang pintuan ay gawa sa makapal na kahoy at may lumang bakal na kandado na tila matagal nang naputol. "Ang silid!" bulong ng matanda. Unti-unting lumapit si Mateo sa pintuan. Bahagya itong nakabukas. Mula sa loob ay may lumalabas na malamig na hangin. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sa loob ng silid ay halos walang laman. Ngunit sa gitna nito ay may isang malaking pedestal na bato. Sa ibabaw nito ay may isang lumang sisidlan na yari sa maitim na metal. Ang takip nito ay bahagyang nakabukas. "Ang sisidlan," sabi ng babae. Diyan unang nakulong ang presensya. Unti-unting lumapit ang matandang tagapagbantay sa pedestal. Kung maibabalik natin ang selyo nito, maaaring maibalik sa loob ang kapangyarihan. Ngunit bago pa sila makagalaw, ay may narinig silang mabagal na hakbang mula sa likuran nila. Unti-unti silang napalingon. Sa pintuan ng silid ay nakatayo ang anak ni Don Emilio. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay tila pagod. "Hindi na ninyo ito maibabalik," sabi niya sa mahinang boses. "Matagal ko nang hinintay ang sandaling ito." "Bakit mo ginawa itriumbo na ginto?" tanong ni Mateo. Tahimik na tumingin ang lalaki sa sisidlan sa gitna ng silid. "Ang kapangyarihan na ito," sabi niya, "ay maaaring baguhin ang kapalaran ng isang tao. Ngunit hindi mo ito makokontrol," sabi ng matandang tagapagbantay. Bahagyang ngumiti ang lalaki. "Hindi ko kailangang kontrolin." Biglang lumakas ang ugong sa loob ng silid. Ang hangin ay tila umiikot sa paligid ng pedestal. Ang ilaw mula sa labas ay bahagyang nagdilim. Dahil matagal na kaming nagkaunawaan. Sa sandaling iyon ay naramdaman nilang lahat ang isang napakalakas na presensya sa loob ng silid. At mula sa ibaba ng mansyon ay narinig nila ang mabigat na yabag ng nilalang na tuluyan nang nakababa sa pangunahing hagdanan. Ang hangin sa loob ng silid ay tila umiikot sa paligid ng sisidlan habang ang presensya mula sa ibaba ng mansyon ay unti-unting lumalapit. Ang anak ni Don Emilio ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sisidlan na tila matagal na niyang hinintay na makita muli. "Hindi mo naiintindihan ang kapangyarihan nito," sabi ng matandang tagapagbantay. Ngunit umiling ang lalaki. "Hindi ninyo naiintindihan kung bakit ko ito ginawa." Tahimik ang silid. Pagkatapos ay nagsalita siya. "Maraming taon akong nabuhay sa mansyon na ito bilang isang anino," sabi niya. "Habang kayo ay nagbabantay sa isang kapangyarihan na maaaring magbago ng mundo. Ang kapangyarihan na yun ay hindi para sa mga tao," sabi ng babae. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Lumapit siya sa pedestal. Ang sisidlan ay patuloy na nanginginig habang ang presensya ay tila sinusubukang
lumabas ng tuluyan. Sa ibaba ng mansyon ay maririnig na nila ang mabibigat na hakbang na papalapit. Kung tuluyan itong makalaya, sabi ng matandang tagapagbantay, mawawala ang hangganan ng kulungan. Napatingin si Mateo sa sisidlan. Pagkatapos ay sa lalaki at sa wakas ay nagsalita siya. Hindi ito ang hinahanap mo. Napatingin sa kanya ang lalaki. Kung makuha mo man ang kapangyarihan na yon, patuloy ni Mateo, ano ang matitira sa iyo? Tahimik ang silid. Sa unang pagkakataon ay tila nag-alinlangan ang lalaki. Sa sandaling iyon ay narinig nila ang malakas na kalabog mula sa ibaba. Ang presensya ay nasa loob na ng mansyon. Wala na tayong oras, sabi ng matandang tagapagbantay. Agad siyang lumapit sa pedestal. Kung hindi natin ito isasara ngayon, huli na ang lahat. Nagkatinginan sina Mateo at Andres. Pagkatapos ay sabay silang tumulong sa matanda. Hinawakan nila ang sisidlan at pilit itong isinara habang ang hangin sa silid ay tila lumalakas. Ang presensya sa ibaba ay biglang naglabas ng isang malakas na ugong. Ang buong mansyon ay nagsimulang manginig. Isara ninyo ito, sigaw ng matanda. Sa wakas ay bumalik sa pwesto ang takip ng sisidlan. Sa sandaling iyon ay biglang tumigil ang ugong. Ang hangin sa silid ay naging tahimik at ang presensya na kanina ay gumagalaw sa buong mansyon ay tila unti-unting nawala. Sa ibaba ay wala nang naririnig na hakbang. Tahimik na tumingin ang lahat sa sisidlan. Ang anak ni Don Emilio ay nakatayo lamang sa gilid ng silid. Hindi na siya nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumakad siya patungo sa bintana. Marahil tama kayo, sabi niya sa mahinang boses. May mga kapangyarihan na hindi dapat hinahawakan. Unti-unti siyang lumabas ng silid at naglakad pababa ng mansyon nang hindi na lumilingon. Tahimik na nanatili sina Mateo at Andres sa silid kasama ang matandang tagapagbantay at ang babae. Ang sisidlan ay nanatiling sarado sa ibabaw ng pedestal. At muli, sabi ng matanda, ang lihim ng mansyon ay nananatiling nakatago. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw sa kagubatan, tahimik na umalis sina Mateo at Andres sa lumang mansyon. Hindi nila alam kung kailan muling magigising ang lihim na yon. Ngunit alam nila ang isang bagay. May mga lugar sa mundo na mas mabuting manatiling tahimik at may mga lihim na mas ligtas kung mananatili na lamang sa dilim. Kas.